Okay, usapang Antikristo. Antikristo mode tayo ngayon. Joke. Ang dami kasi nagtatanong, pero ako, ang sagot ko lang po always biblical. I'm so sorry, not sorry, because I will always lead you to biblical truth regarding this. May nagsasabi na naman po na nandun na raw si Donald Trump. Ba nung namatay yung ah, si Pope Francis? Pinanood niyo po ba yung service niya? Kami pinanood po namin. Nag-start yun ng 4, I think 4. Tapos gabi na po nung natapos, 'di ba? Hinatid siya ron sa huling hantungan niya sa doon sa ang tawag dito, doon sa may Saint Mary sa cathedral yata 'yon or basilica, no? So, yun, pinanood po namin, nandun po si Donald Trump, nandun yung mga world leaders. Then right after that, hindi na po inalaw, hanggang doon lang po talaga at hindi na pinakita yung pagpasok ng bangkay sa huling hantungan nito. At sabi nung iba, yung mga reactions, mga kamag-anak reaction. Uy, naku, naka-ready na. Ayun na, usap-usapan na raw na yung pinaniniwala nilang Antichrist, sino, siyempre hindi ko na po sasabihin, pero alam na po ninyo, yung presidente ng Amerika, nandun na raw, nire-ready na raw sila, mga another conspiracy and all that, alam nyo, ang overthinking po nakakaloka. 'Di ba? Hindi po maganda yan. Nakakaloka. So, why don't we focus on the Bible? Ako, I can only give you, ito, isang verse lang ang pinili ko. Ito ang nag-pop up dito sa Oo, sa apps. So, ito po yung nasa 2 Thessalonians chapter 2 verse 4. Okay. Ang Antichrist po, unang-una, uulit-ulitin ko po sa inyo, ang katangian po niya ay i-exalt ang kanyang sarili. Okay? Ang katangian po niya ay tupdin yung mga pangarap ni Satanas na hindi natupad ni Satanas for himself. That's why ang Antichrist po ay puppet ni Satanas. Kaya kung meron po tayong Holy Trinity, alam naman natin God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Meron din pong unholy Trinity. Si Satan, siyempre yung puppet niya, Antichrist, at ang false prophet. Okay? So, ever since, talagang binigay na po ng Thessalonians kung anong klase ang magiging hangarin ng Antikristo. Okay? Ngayon, tignan natin itong mundo sa panahon po natin ngayon. Ano pa nakikita po ninyo? Meron pong mga spirit ng Antichrist. Marami po. Kaya kung nakakita kayo ng mga ibang mga tao na mataas ang tingin sa sarili, gusto lagi silang sikat, nandun po ang espiritu ng Antikristo. Yung mga narcissist na tinatawag, ayan po ang espiritu ng Antikristo. Okay? Nabanggit ko na po yan sa mga nakaraang vlogs. At alam naman natin na maski sino pwedeng magkaroon ng gayong, especially right now yung mga generations, habang may mga pinapanganak na bagong generations, magigitla ka na lang kahit bata pa lang. Siguro mas matatalino po sila ngayon because of the gadgets that we're having right now. Pero makikita mo yung asal, AI, iba na po ang way of thinking maski mga bata. Parang iba po sila ngayon, yung generation po ngayon. Okay, let's call that generation gap. I admit, pero ibang-iba na po. Ako millennial po kasi ako. Kayo ano po ba kayo? Susunod po sa amin Gen Z. Okay. So, hello. Hindi naman ganun kalayo kung tutuusin. Pero I mean yung mga Gen Z, they are better, especially mga pinakabatang Gen Z lang parang iba yung way of life nila, iba yung paraan nila. Siguro dahil sa technology, sabi nung ilan, pero I don't think so. Lahat po tinitingnan ko sa spiritual aspect. Sapagkat sinabi ng Biblia, sa huling panahon, pasama ng pasama ang mundo bago lumitaw ang Antikristo. Kumbaga, hinahanda niya yung payment o ito ang magiging asal ng buong mundo para ipakita na yung pinakaasal ng Antikristo, ganun at higit pa mas masahol pa. Okay? So, ayan po ang nakita ko po ngayon. Ibang-iba na po at ito po gusto ko po sabihin sa inyo. Meron po kaming balikbayan na tiyahin at syempre mula BGC, sasakay ka ng bus, puntang Makati tayo. May pinuntahan siya yung kaibigan niya. Dahil
Hindi naman siya nasundo ng van dahil may minaneho ng driver. So, napilit na kami mag-bus. O, may sakay naman bus. Okay, and nakatayo kami. Nakatayo po kami puno na. At may isang bata roon. Yung age niya, if I'm not mistaken, 17 or 18. So, wala pong pasubali. Yan po ay Gen Z, no? At nakatayo yung tiyahin ko. At habang pong nakatayo po siya, syempre may mga bumababa, then may mga sasakay. Tapos, ang nangyari, bumaba po yung Gen Z na yon. Lalaki po yan, Bumaba yung Gen Z na yon. At natabig niya yung auntie ko. Hindi ko sabihin na sinadya niya, natabig niya yung auntie ko, nasiko po niya. Nasiko niya. Malaking babae rin yung auntie ko, pero hindi ko alam paano siya nasiko. Mas malaki pa nga siya doon sa batang yun Nasiko siguro nagmamadali. Alam niyo po ba, tinignan lang daw siya ng bata. Kasi ako nakatalikod po ako dahil ako nakaharap ako doon sa bintana. Tinignan lang daw siya ng bata pagkatapos umalis na. Parang galit parang siya na nga nakasiko, siya pa ang galit. Yan po ang gusto ko pong sabihin sa inyo. Then pagbaba niya, sabi niya, ay oo, talagang iba na mga bata ngayon, ganun. Maski sa Amerika, ganyan yung mga bata sa amin, sabi niya. Oo, I mean, alam niyo, ang demonyo, talagang ipapakita niya kung ano yung magiging pagdating ng Antikristo. Amen? Kaya yung mga may ganyang pag-uugali, narcissist, mataas tingin sa sarili, tandaan niyo po itong sasabihin ko pong ito sa inyo. Makinig po kayo mabuti. Kung naiwan sila sa rapture, yan ang mga may chance na magpatatak ng 666. Okay? So, balik po tayo sa Antikristo. Isa lang pong bibigay ko po sa inyo. 2 Thessalonians chapter 2 verse 4. Wala na po. Ito po yung pinaka-karakter niya. Sabi dito, who opposes and exalts himself above all that is called God. Di ba? Above all that is called God or that is worshipped, so that he as God sits in the temple showing himself that he is God. Tignan niyo yung salitang God dito. Talagang gusto niyang agawin yung trono ng Diyos. Gusto niyang agawin yung lugar ng Diyos. Yan ang Antichrist. Yan ang, nakakita na po ba kayo ng mga usong-usong niyang pataasan ng ere? Dapat mas sikat ako sa kanya. Dapat mas sikat ako. Diba? Gagawin na lahat ng parang para sumikat. Yan ang espiritu ng Antikristo. Mag-ingat kayo sa mga ganyan tao. Hindi dahil, kung believer ka na, itong gusto kong sabihin, yes, pero meron pa rin si Pablo, guard your minds and your heart. Siguro, pero minds na lang po tayo. Nandito lang po ako to remind, especially those people na alam naman natin na mananampalataya na, para makita natin yung kaibahan nating mga believer sa mga hindi believer. Karamihan po ng mga ganyan na magkakaroon ng ganyang spirit, syempre yung mga wala kay Kristo. Pero po sa atin, nakikita po, tignan mo nangyari yung nasiko yung tiyahin ko. Galit pa yung bata, no? Maporma Nakaporma pa and all that. Ewan ko, may sariling mundo yata yun. Meron pa siyang, anong tawag din sa ulo, naka-headphone pa. Nakikinig yata ng music. Ewan ko anong klase music pinapakinggan niya. Pero definitely, hindi Word of God ang pinapakinggan nun. At, yes, ayun po ang nakita ko. Oh my Lord. Hi. At ano pang gusto ko ba sabihin sa inyo? Yes, yung espiritu ng pagmamataas, narcissist, yan po ang isang katangian ng Antikristo na ngayon pa lang po lantad na kitang-kita po sa paligid po natin. Yes, I hope tayo mga Kristiyano, tignan din po natin ang asal natin. Baka sometimes we become narcissist, pero I doubt. Tayo kung magalit man tayo, at least we have reasons to do so. We have reasons why we utter those words. Pero we cannot just whisper something, maski pabulong lang ng mga salita na walang katuturan, na makakasakit ng ibang tao. I don't think so na gagawin natin yan because the Holy Spirit of God nakatira po sa atin. Naka-indwell sa atin si Jesus. Tandaan niyo yan, through the Holy Spirit. At tingnan nyo, ulitin ko po yung talata. 2 Thessalonians chapter 2 verse 4. Who opposes and exalts himself above all
that is called God or that is worshipped. So that He as God sits in the temple showing Himself that He's God. Okay? Magogoyo niya yung mga Hudyo during that time na i-build yung kanilang templo. Sa kalagitnaan nun, yan ang gagawin niya. Papanik siya and then i-exalt niya yung kanyang sarili at sasabihin niya siya ang Diyos. At yun, papasok na po dun yung Great Tribulation. Puot ng Diyos, yung wrath of God. Pero tayo pong mga Kristiyano po ba? Tayo po ba ay kasama doon sa wrath of God? Hindi na po. Hindi na po tayo kasama sa wrath of God. May katibayan ba na hindi ang mga born again Christians sa hindi na mararath of God? Siyempre. 1 Thessalonians chapter 5 verses 9 to 10. Okay? 1 Thessalonians chapter 5 verses 9 to 10. Ito po para sa mga born again Christians. Okay? For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. See? Biblia po ang nagsabi niyan, hindi ako. Ang mga born-again Christians, hindi na po tayo appointed sa wrath. So, hindi ba kayo nagpapasalamat na born-again ka? Pag born-again, hindi religion. Born-again is a relationship with Jesus, the living God na nagkatawang tao. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. 14, and the Word became flesh and dwelt among us. That's Jesus. That's our loving Jesus. Thank you.